Alright guys, so ang pag-uusapan natin ngayon ay iOS 17.1.1. So hindi ko na patatagalin pa, let's go! Okay, so nag-release na naman si Apple ng bagong iOS at ito yung iOS 17.1.1. So tingnan natin sa general, then about. So ayan, 17.1.1. So ang build number niya is 21B91. So sa update na to guys, makikita nyo naman na ang na-fix dito ay yung sa iPhone 15 na may problema siya kapag ka nag-connect ka sa wireless charger ng kotse, especially sa mga BMW, Mercedes, ganon. Nagkakaroon siya ng problema sa NFC, which is ayun yung priority nila dito na maayos. And then yung weather lock screen widget, which is hindi ko siya na-experience, kaya hindi ko siya mapapakita sa inyo. Pero based sa ibang user, kapag nasa lock screen and then may widget up ka doon sa lock screen mo, ang nangyayari ay lumalabas is parang siyang puting folder. So, ganun lang yung lumalabas doon sa lock screen. Yun yung isa sa na-fix nila dito sa iOS 17.1.1. Anyway guys, dito sa iOS 17.1.1, wala naman siyang masyadong pinagbago kasi nga, bug fix lang ang meron dito. So kung usapang feature guys, wala silang bagong features dito na maipapakita sa atin. Anyway guys, usapang battery life naman tayo. As of now guys, hindi ko pa siya masasabi kung okay ba yung performance nitong battery life nito dahil bagong install pa lang siya. Pwedeng bumilis yan, pwedeng bumagal, and then after few days, pwedeng bibilis ulit yan. Kaya after 2 to 3 days, gagawa ulit ako ng follow-up video para i-update kayo kung okay ba yung battery life nito at kung okay ba yung performance nito. As of now kasi guys, meron akong na-experience na lag issue sa keyboard. Pero guys, naayos naman siya after kong gawin to. So punta tayo sa general and then dito sa transfer or reset iPhone and then reset. Ayan. And then dito, ang i-reset natin is yung reset keyboard dictionary. So ayan guys, nung ginawa ko yan, nawala yung lag issue sa phone ko dahil nga nag-reset ako ng keyboard. So ayan guys, kung nakaka-experience kayo ng lag issue sa keyboard, punta lang kayo dyan sa reset and then i-reset nyo lang yung keyboard settings nyo. Anyway guys, kung nakaka-experience kayo ng poor connection sa Wi-Fi or sa cellular data nyo, punta lang din kayo sa transfer or reset iPhone and then reset network settings. And guys, possible na mag-improve yung poor connection nyo sa Wi-Fi or sa cellular data nyo. Makakatulong yan guys kung magre-reset kayo, especially sa mga nakaka-experience ng lag or bug. So anyway guys, so since wala naman talaga masyadong bago dito dahil more on security fix lang siya, so magra-run ako ng Geekbench 6 para makita natin yung performance netong 17.1.1. So ngayon ko lang gagawin tong mag-run ng Geekbench 6. Anyway, sa ibang video ko na mga paparating pa, magra-run ako palagi para magkakaroon tayo ng comparison sa mga iOS version. So ngayon simulan na natin yung CPU benchmark. So anyway guys, ang result ng Geekbench natin is 2,162 sa single core and then multi-core natin is 5,183. So mako-compare natin kung ano ang mas better sa susunod na iOS version na ilalabas ni Apple. Sa ngayon guys, ito yung unang-unang Geekbench result natin dito sa iPhone 12 Pro Max natin. So ngayon guys, uumpisahan na natin yung Geekbench performance para magiging guide nyo din kung mas mabilis ba ngayon mag-perform or hindi. So yun guys, so since kakatapos lang ng CPU benchmark natin, then run naman tayo ng GPU benchmark. So yun guys, so kakatapos lang ng Geekbench natin. So ang result is 16,475. So yun guys, so ito yung result ng ating Geekbench benchmark sa 17.1.1. So yun guys, kung ako ang tatanungin niya kung safe ba mag-update sa bagong iOS version na 17.1.1, ang sagot ko is yes. So kung bakit? Kasi more on security update siya. Merong mga bugs or security flaws na in-update si Apple or
inayos para sa seguridad ng phone natin. Sa totoo lang kasi guys, merong mga security flaws or issues na hindi dinidisclose ni Apple sa public. Kaya guys, sikreto rin nilang inaayos yan, especially sa mga security issues. Kaya guys, kung ako tatanungin nyo talaga, mag-update kayo sa iOS 17.1.1 dahil mas madaming update na nilalabas si Apple kasi meron silang inaayos. So anyway guys, kung gusto nyo mang panood yung mga lumang iOS content ko and yung iba ko pang tips and tricks na hindi nyo pa napapanood, visit nyo lang yung Israel Evangelista TV sa YouTube. Ayan guys, yung account ko sa YouTube. And mag-subscribe na rin kayo para makapalo kayo or updated kayo sa mga bagong ilalabas ko. So hanggang dito na lang guys. See you on my next video.